Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ng taong ito ay nais ko po kayong batiin ng Happy New Year po. Ito po si Kuya Barin, ako po'y sinisipunan na naman kaya pagpasensya niyo po ang aking boses. Anyway, naririto na po ang ating kwento. Alam niyo ba na kapag wala ang isang tao sa kanyang tahanan ay hindi na niya hawak ang kanyang kaligtasan? Ito ang isa sa pinakakinatatakutan kong karanasan na kahit kailan ay hindi ko na malilimutan. Noong bata pa lamang po ako, madalas na nilang ipanakot sa akin ang tungkol sa mga aswang. Kaya habang tumatagal, naiimyo na ako sa tuwing sasabihin nilang bawal akong lumabas kasi may mga nakakatakot na nilalang na nakaabang sa daan. Feeling ko lang tinatakot lang nila ako kasi ayaw nilang magaya ako sa ibang mga kabataang naging biktima ng mga mapanlinlang na nilalang. Siguro po, kakaunti na lamang ang naniniwala sa mga kagaya nila sa panahon ngayon. Dahil sa mga nagkalat na kwentong kababalaghan ngayon, ay naiisip kong tayo rin lamang ang nagbubuking sa mga aswang kung papaano sila magagapi. Marami na tayong natutuklasang mga pangontra at mga pinaniniwalaan para sila ay tuluyan nating matalo at maibalik sa impyernong pinanggalingan nila. Tapang lang talaga ang kailangan para wag nila tayong apihin at gawan ng masama. Magandang araw po, Kuya Bari. Ako nga po pala si Drake. 29 anyos sa kasalukuyan. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari noong ako ay binata pa lamang. Dito sa aming lugar, minsan nang nagkaroon ng mga dayo. Ang mga nasabing dayo ay magkakapatid, kaya hindi namin magawang hindi tanggapin sa aming lugar. Walang sino man sa amin ang nag-aakalang may kakayahan pala ang nasabing mga dayo na hindi ko kailanman inaasahan. Sabihin na lang natin na masyado akong nagtiwala sa mga dayong may masasama palang binabalak sa amin at dahil dito, nagawa kong muntikan ng ipahamak ang aking sarili. Gusto ko pong maging isang buhay na halimbawa sa mga suki nating tagapakinig at maipaalam sa kanila na hindi lahat ng kunwari mabubuting tao sa ating paligid ay mapagkakatiwalaan. Minsan, sila pa ang dahilan kung bakit tayo napapahamak. Kasalanan na lang natin kung makipaglapit tayo sa mga taong hindi natin kilala. Kasalanan na lang natin kung bakit tayo nahulog sa kanilang mga bitag. Swerte na lamang natin na hindi tayo naging katulad ng mga nasabing nilalang. Dahil hindi man lang nila magawang lumabas sa umaga o magbilad sa araw. Kasi nga, masusunog sila. Hindi sila normal. Walang kalayaan. Walang kagustuhan na gawin ang kahit ano dahil nga may limitasyon ang bawat pagkakataon para sa kanila. Bali Kuya Bari, sa isang baryo po ako nakatira. May munting tindahan na ang aming binebenta po ay karne at kinakalakal po namin ito sa kabilang bayan sa mas mataas na halaga para naman tumubo ang aming puhunan. Masaya po ang aking buhay kahit simple lamang at payak ang aming ikinabubuhay. Kahit papaano, nakakakain naman kami ng 3 beses isang araw. Kaso nga lang, may mga pagkakataon po talagang dinudumog kami ng pagsubok gaano man namin kanais na maiwasan ito. May pinatay po sa aming bayan, isang mag-inang puro babae. Ang nakakalungkot lang, karumal-dumal po talaga ang krimeng sinapit nito. Natagpuan silang gutay-gutay na ang katawan habang nilalangaw sa paanan ng bundok malapit po sa aming tahanan. Ang primary suspect po ay ang tatay. Siyempre, tinanggi namin iyon dahil lahat naman ng kanilang sabihin ay pawang walang katotohanan. Ngunit ayaw maniwala ng mga tao sapagkat ang aking ama ay dati nang nakulong sa salang pang-aamok.
buhay pa ang nanay ko nang mangyari iyon. Marami siyang nawasak na mahalagang bagay na pagmamay-ari ng mga tao, kaya nang makahanap naman sila ng pagkakataon ngayon ay pinagbibintangan na naman nila ang aking ama. Hindi po pinatay ng aking ama ang mag-ina, lalo na't noong mga panahong nangyari ang krimen ay kasama ko naman ang aking ama. Ako ang tanging saksi na makapagpapatunay na walang ginawang kahit ano po si tatay sa nasabing babae. Isang araw, nagtungo ako sa kabilang bayan para mamili po ng karne. Nagulat na lang ako nang may madiskubring patayan din sa kabilang bayan na kagaya ng nangyari sa mag-ina. Base po sa naririnig kong usapan sa mga tao doon, kagagawan daw ng mga aswang ang nangyari sa mga ito. Nang aabang ang mga salarin sa kalsada na tinataon namang gabi at sa kanila ito binibiktima. Naisip ko, may pagkakahawig ang nasabing patayan sa mga nangyayari din sa aming lugar, kaya sinubukan kong magmatiyag. Wala naman pong nakakilala sa akin, kaya pwede naman siguro akong tahimik lamang na magmasid nang sa gayon malaman ko kung sino nga ba talaga ang tunay na salarin sa mga nangyayaring patayan. Ayon kasi sa mga narinig kong usapan, nasa kakahuyan naglalagi daw ang mga taong ito. Palagi silang magkakaroon ng dahilan para makapambiktima sa kadahilanang may mga nakikita silang tao na pasok sa panlasa nila. Wala daw history ng aswang sa lugar ng napuntahan ko. Ang mga pinaniniwalaan na aswang ay mga dayo din lamang na nananadyang maghanap ng panibagong lugar na pwede nilang puntahan, nang sa gayon ay magawa nilang lumantak ng walang nakakakilala sa kanila. Mahigit 1 oras na akong naghihintay sa kakahuyan at tila papadilim na. Kampante naman ako na walang mangyayari po sa akin habang nakaabang, kaya naman ganun na lamang ang pagmamasid ko sa paligid. Nasa itaas pa ako ng kahoy, kaya kahit may dumaan pa sa kinaroroonan ko ay talagang walang makakapansin at ni walang sino man ang magbabalak na makakita. Nakikiramdam ako nang may mapansin akong 3 puro babae na naglalakad papunta sa kakahuyan. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanila dahil pawang magaganda at makikinis pa ang mga ito. Ang mahahaba at kulot nilang mga buhok ay mas nakadagdag pa sa kaakit-akit nilang mga mukha. Hindi ko maiwasang mamangha. Alam kong binata pa lang ako at marami nang nakitang magagandang babae sa aming bayan, pero iba talaga ang taglay na ganda ng magkakapatid na ito. Nakakawala sa sarili. Mas lalo pa akong nakalimot nang mapansing naghubad ang 3 na walang ni isang saplot ang itinira sa kanilang katawan. Nanlaki tuloy ang aking mga mata at biglang bumilis ang pintig ng aking puso. Ngunit napakunot bigla ang aking noo nang sinimula nilang lagyan ng makintab at madulas na likido ang kanilang mga katawan. Nagsasalitan lamang sila at parang nagtutulungan pa nga na mabasa ang kanilang mga balat. Anong ginagawa ng mga ito? Ngunit ganun pa man, nakakasilaw pa rin ang taglay nilang kaputian. Kung literal Kuya Bari nga lang nasabihin kong nakakatulo ng laway ang kanilang kagandahan, ay malamang kanina pa bumaha ng laway sa aking pinagtataguan. Lalo na at kanina pa ako nakatitig sa kanila. Kaya naman, para mabawasan kahit papaano po ang aking pagkaakit, ay saglitan kong nililihis ang aking mga mata na isa palang malaking pagkakamali. Dahil sa aking muling paglingon ay hindi ko inaasahan na makikita ko ang nakakasindak na bersyon ng kanilang mga mukha bilang mga aswang. Ganun na lamang ang pagkakasindak ko dahil sa aking mga nakikita.
tunay ngang mga aswang ang may kagagawan ng patayan sa aming bawat bayan. Kung talagang sila ang mga aswang na may masasamang binabalak, kailangan silang mapigilan. Kaso nga lang, nang balakin ko na sanang bumaba, nagulat ako ng isang iglap ay may nabiktima na ang magkakapatid. Napalunok ako. Hindi alam ng tatlong babae na pinagmamasdan ko sila. Kaya naman hinayaan ko pa ang sarili ko na pagmasdan ang ginagawa ng mga ito. Muntika na akong masuka nang makita na takam pa sila na tinikman ang hilaw na pagkain mula sa karne ng tao. Umikot bigla ang aking paningin kaya napahigpit ang pagkakahawak ko sa sanga. Kung bababa ako ngayon sa punong kahoy, ay alam ko naman na hindi nila ako mapapansin. Ngunit papaano na lamang kapag naamoy nila ako? Sigurado ako na ako ang isusunod ng mga babaeng ito at gagawing pulutan sa nagugutom nilang mga sikmura. Nanliit ako sa aking pakiramdam nang makita kung papaano nilang nginunguya ang mga ito na dinig ko pa hanggang sa aking kinaroroonan. Kuya Bari, nang hina talaga ako at nawalan ng lakas dahil sa aking nadiskubre. Pakiramdam ko ay ako ang kanilang kinakain. Nanginginig na ipinahinga ko ang aking sarili. Bigla akong napagod at nawalan ng lakas dahil sa aking nasaksihan. Karimari-marim ang kanilang ginagawa. Nanginig na napaatras ako at dahan-dahang umalis na. Ingat na ingat ako sa pagbaba sa punong kahoy at halos gayahin na ang sawang gumagapang para lang makalayo na ako ng tuluyan sa kanilang kinaroroonan. Noong medyo malayo na ako sa kanila, dito na ako natakot at walang babalang kumaripas kaagad ng takbo. Kung hindi ba naman ako tanga, bakit kung kailan madilim na, saka ko pa sila minatyagan? Saka nag-iisa pa ako sa lagay na ito. Kay bilis pa namang gumabi dito sa kakahuyan. Mas lalong dumilim ang kalangitan dahil sa naglalakihang mga punong kahoy na pilit tinatakpan ang liwanag ng buwan. Nanlamig na ako ng tuluyang habang tumatakbo palayo. Baku-baku na kalsada ang tinatahak ko at napakaraming tumutunog na insekto na nagpadagdag pa sa aking kilabot. Lihim kong naidasal na sana walang mababangis na hayop sa paligid. Ayokong mamatay na gutay-gutay ang katawan at tuguan. Mas lalong ayaw kong habulin ako ng 3 aswang at lantakan o di kaya ay walang awang patayin. Gusto kong murahin ang aking sarili. Hinihingal na ako habang pawisang binabagtas ang masukal na daanang iyon. Kasing taas ko ang mga talahib na nagbibigay ng makating pakiramdam sa aking balat. Makailang beses ko nang nahimas ang namumula kong braso pero wala na akong pakialam. Hirap pa ako sa paglalakad dahil madilim na at wala man lang akong daladalang flashlight. Kung saan-saan tuloy ako nabubunggo. Wala na akong pakialam kung magalusan man ang binti ko dahil sa makakating damong tumutubo sa lupa. Ang mahalaga ngayon ay makaalis na ako. Tahimik na ako sa daang tinatahak ko. Wala nang dumaraang kalesa o tricycle man lang at bahagya pa akong nakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng kuliglig at iba pang panggabing mga hayop. Sa bawat paghakbang ko ay palamig ng palamig ang temperatura. Nariyan ang aking pakiramdam na tila ba may nakasunod na sa akin. Kaya naman sa haba ng durasyon ng aking paglalakbay, nanatili akong balisa at hindi mapakali. Kahit nang makauwi po ako sa bahay ay nanatili akong wala sa aking sarili.
Sumama ang aking pakiramdam na kapag nakikita ko ang mga paninda naming karne, ay gusto ko nang magsuka at manghina sa labis na panggigigil. Tila ba nai-imagine ko ang mga babaeng iyon na nilalantakan pa rin ang sarili kong laman, kaya para akong kandilang nawalan ng lakas at dahan-dahang natutunaw hanggang sa maging likido. Napansin ni tatay ang aking pagkabalisa. Hindi ko pa naipagtatapat sa kanya ang aking mga natuklasan, ngunit sa tingin ko ay karapatan niyang malaman ito dahil siya ang pinagbibintangan ng mga tao dito sa amin. Kaya kahit alam kong hindi siya maniniwala, ay sinabi ko sa kanya ang aking mga natuklasan. Alam kong nabigla siya sa aking sinabi dahil nanlaki ang kanyang mga mata at namutla siya. Ngunit ang kaalamang aswang pala ang salarin sa aming paghihirap ay tila ba nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na kailangan niyang ipagkalat ang aking mga nalaman. Kaso nga lang, ng araw na iyon na ipapaalam na sana namin ang lahat ng mga natuklasan ko, dumating sa aming lugar ang 3 magkakapatid na aswang. Pare-pareho silang nanghihina at animoy ilang araw nang hindi nakakakain. Marungis ang mga damit at may sugat sa kanilang mga braso at mukha. Tila ba nakadagpo sila ng matinding sagupaan. Napataas ang aking kilay. May kakaiba sa kanilang pakikipaglapit sa akin dahil ang pagkakaalam ko, natatakam pa nga nilang nilantakan ang kanilang kawawang biktima na walang nagawa kung hindi ang hayaan sila sa kanilang masamang hangarin. Dahil sa labis na galit ay sinikmatan ko sila at kinumpronta. Hindi tama ang ginagawa nilang panlilinlang, gayong kami naman ang nagdudusa sa kanilang ginawa. Hindi tama na hayaan nila kaming maging biktima na kanila din namang kasalanan. Noong marinig ng 3 dayo ang aking sinabi, nagkatinginan sila. Hindi daw sila masama at wala akong sapat na ebidensya upang ibintang sa kanila ang aking mga nasaksihan. Ngunit ayaw paawat ng 3 babae. Wala daw talaga silang masasamang ginawa. Nagalit ako at sinabi sa kanila na kitang-kita sila ng 2 kong mga mata. Bakit kailangan pa nilang igiit ang mga bagay na kahit kailan ay isang kasinungalingan? Napaisip ang isa sa mga magkakapatid, saka sinabi sa akin na kung may nakita man ako ng gabing iyon, tinitiyak niya na hindi iyon sila. Ayaw ko mang paniwalaan ang kanilang sinabi, ay pumagitna na ang aking itay at sinabing kailangan daw naming tignan kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Sabi ng isa sa mga dayo na nagpakilalang bilang si Beth, may iba silang kalaban na nagpapanggap na sila. Alam daw niya na saan man sila magpunta ay may mangyayari talagang krimen dahil nakasunod daw sa kanila ang babae. Kung nakita ko man daw ang magkakapatid noong gabing iyon, asahan ko daw na hindi ito sila. Nilinlang lang daw ako noong aswang na iyon na may masamang binabalak dahil hindi ko raw alam na may kakayahan ang aswang na isailalim ako sa hipnotismo. Kung kaya't sa pagkakataong iyon, kaya ko na daw makita ang lahat ng bagay na gusto ng aswang na ipakita sa akin. Ang aking nakitang nambiktima daw ay isa daw berba lang. Mataas na antas ng aswang na kayang gumaya ng kahit sino. Sumapi at manlinlang sa magaan lang na paraan. Natakot ako at naisip na bakit hindi ako inatake ng aswang. Sabi ni Beth, pinoprotektahan daw nila ako. Nasa akin daw ang dugong santiguar na tanging makakatalo sa aswang, kaya kailangang pagsikapan ko daw na matutunang labanan ang mga nasabing nilalang para hindi na ito makapaminsala pa. Alam daw nila kung papaano labanan ang aswang,
Ngunit mas malakas daw ang aking kakayahan kapag naturuan nila ako kung papaano ba talaga makipaglaban. Hindi ko alam kung bakit naengganyo ako sa kanilang sinabi. Para kasing may nais akong patunayan din sa aking sarili na para bang gusto ko ding ipakita sa mga tao na mali sila sa kanilang mga ibinibintang sa amin. Kaya Kuya Bari, kahit man nag-aalangan ako sa magkakapatid na ito, ay pinatuloy namin sila sa bahay namin. Hindi naman na literal talagang sa mismong bahay namin, kung hindi sa isa sa mga kamalig lang namin sa bukid. Sinadya naming itago ang 3 babae doon dahil wala namang ibang napapagawi sa nasabing lugar maliban sa amin ng aking ama. Samantalang sinabi ko din naman sa mga babae na sakali mang may mapagawi ng hindi inaasahan doon ay may mga paraan na silang gagawin para huwag makita. Mula noon, naging masigasig ako sa pag-iensayo. Ipinakilala sa akin ni Beth at ng kanyang mga kapatid ang mga kagamitan para maging isang santigwar kagaya ng abo, itim na libro, langis, buntot pagi, punyal at mga agimat. Opo Kuya Bari, may agimat din ang mga santigwar. Natuwa naman ako maging ang 3 dayo sa aking naging pag-iensayo. Sabi nila, mabilis daw akong natuto. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon na din ako ng kumpiyansa sa aking sarili. Hindi na ako natatakot na maglakad sa kalsada tuwing gabi. Alam ko na kung papaano protektahan ang aking sarili. Ngunit isang gabi, sa kalagitnaan ng aking paglalakad, napahinto ako. Nauuna ako ng kaunti kay tatay kasi nagkasundo kaming bibili na naman kami ng stocks ng karne sa kabilang bayan. Bukas pa kasi ang paghahatid ng delivery kaya nauna na lang kaming umuwi ng aking ama. Kaso nga lang, may nadaanan siyang kakilala sa kanto at sandali silang nag-usap. Hindi ko naman ugaling sumabat sa usapan ng mga matatanda kaya naisip kong maglakad-lakad lang muna hanggang sa makarating ako sa isang madilim na bahagi ng kalsadang iyon. Ilang saglit lamang, kinilabutan ako ng biglang humangin. Hindi naman literal na nagbabala ng bagyo pero para bang may malaking ibon ang nasa ere at nagbabalak itong lumapag sa aking kinatatayuan. Nakiramdam ako at tinalasan ko ang aking pandinig. May tila pakpak talaga na kumakampay sa hangin. Ang nalilikhang ingay nga nito ay nagpapaypay sa namamawis ko ng noo dahil sa matinding kilabot. Kaagad akong tumingala at nagimbal ako sa aking nakita. Isang nilalang na kasing laki ng isang tao. May pakpak ito at mabuhaghag ang buhok niya. Naghihintay lamang ng hudyat para sugurin ako. Kitang-kita kong nanlilisik ang mapupula nitong mga mata, kaya ako'y napaatras. Nang maalala kong marunong na nga pala akong makipaglaban, ay saka pa lang ako napanatag. Bago pa man ako umatake, nagawa na akong pigilan ni tatay. Nakasunod na pala ito sa akin. Kapag ginawa ko iyon ay mapapahamak daw kaming dalawa, maging sina Beth. Naguguluhang napatingin ako sa kanya. Pabulong niyang sinabi sa akin na ang nilalang na nasa harapan namin ay ang utusan ng Berbalang. Ito ang lumilipad tuwing gabi para mamili ng mga magaganda at malulusog na bibiktimahin ng kanyang amo. Napaatras ako at mas lalo pang inihanda ang aking sarili. Halos manginig ako sa sobrang pagkagimbal nang lumapag nga ang aswang sa aking harapan, Kuya Bari. Langhap na langhap ko ang amoy niyang nakakasulasok kaya hindi ko maiwasang takpan ang aking ilong na ikinalisik naman ng mga mata ng aswang. Napaatras ako
nang marinig kong nagsalita ang aswang sa hindi ko maintindihang lingwahe. Nagkatinginan kami ni tatay. Bago pa man ako muling makagalaw ay gayon na lang ang pagkasinda ko nang itinaas ng nilalang ang kanyang mahahabang kuko at nakahanda ng sumugod sa akin. Iwinasiwas ko kaagad ang aking hawak-hawak na punyal at matapang na inatake ang aswang. Sa bilis ng aking mga galaw, nagawa ko siyang patamaan ng aking punyal, kaya ganoon na lamang ang panggigigil ng aswang nang makita niyang dumudugo ang kanyang mukha. Halos sumpain niya ako sa labis na panggigigil. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang umatake sa akin. Kung saang-saang parte ng katawan ako natamaan ng kanyang matutulis na kuko, kaya ganoon na lamang ang paghiyaw ko dahil sa sakit. Pakiramdam ko, nahiwa ng malalim ang mga bahaging kinalmot ng aswang, kaya ganoon na lamang ang aking pagkataranta. Sobrang nahindik ako sa aking sinapit. Nang paglingon ko, nakita kong umatake si tatay sa nilalang. Nagulat na lamang ako dahil kahit papaano, may nakikita akong angking galing na kayang lumaban niya kahit paanumang sitwasyon. Kalaunan, hindi ako natalo ng aswang. Nakaisip ako ng paraan kung papaano siya malinlang. Ito ay sa paraan ng paggamit ng dasal para sa Panginoon. Kaya habang nakikipaglaban ako sa kanya, naririnig niya din ang aking pag-usal ng isang taimtim na dasal. Dasal na alam kong wawasak sa kanilang pagiging huwad na aswang na nagbibintang sa ibang kauri nila ng kanilang mga nagawang kasalanan. Sa kalagitnaan ng pakikipagtagisan ng lakas nang lumipad na ang aswang sa akin, dumating ang aswang na kinatatakutan ng lahat, ang magiting na berbalang. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang aura kaya hindi ko mapigilang maging kabado. Alam kong mas malakas na ang aswang na ito kaysa sa una kong nakalaban. Kaso nga lang, nang aatakihin ko na sana ang mga ito, ay gayon na lamang ang pagkagulat ko nang maramdaman kong umangat ako sa lupa. Sa pagkakataong ito, napatitig ako sa kung saan man na may hawak-hawak sa akin. Ganun na lamang ang aking pagkamangha nang makita ang isang nilalang. May nakapanghihilakbot na mukha at nakangisi ang kanyang bibig. Nakilala ko ito. Siya ay si Beth. Hindi na ako gumalaw pa kahit pa kanina ko pa sinusubukang magpumiglas. Nang makilala ko kasi ang aswang na may hawak sa akin, hindi ko na tinangkapang lumaban. Wala naman ding rason para gawin ko iyon dahil ang aswang na kasama ko ay ang kakampi ko naman. Inilapag niya ako sa medyo madilim na bahagi. Anya, kailangan daw niyang malinlang ang berbalang kagaya ng ginawa ng kanyang dalawang kapatid doon sa aswang na mayroong pakpak. Pumayag ako at naghintay ng kanyang susunod na instruksyon. Sabi ni Beth, maghintay lamang daw ako at aatake siya sa aswang. Kapag sa tingin ko ay masyado nang abala ang aswang sa kanya, ay saka daw ako panakaw na lalapit sa kanila para atakihin ang berbalang. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi. Naghintay nga ako habang pinagmamasdan siya na inaatake na ang kalabang aswang. Umaasa ako na magagawa niyang matalo ang berbalang, pero hinahangad ko din naman na ako ang makatalo rito. Kailangan kong iganti ang mga namatay na biktima niya kung saan ang aking itay ang pinagbibintangan nila. Nang makita kong medyo alanganin na si Beth sa pagkalmot sa berbalang, patakbo naman akong sumugod dito. Hinawakan ko ang aking punyal at walang babalang sinaksak ang kanyang mata dahilan para mapaatungal siya ng sobra. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa ang pangyayaring ito, ang pananakit ko sa aswang. Pero iba pala talaga ang pakiramdam nang makasaksak
at alam kong nasaktan ang kinakalaban ko. Kitang-kita ko ang pagsirit ng sariwang dugo mula sa mga mata ng aswang na kalaban namin. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang mapalunok na lamang sa labis na tensyon. Hindi ko alam kung ano ba ang aking susunod na hakbang, lalong-lalo na't humaba ang buhok ng aswang at iniumang ito para umatake sa akin. Nanginginig na napaatras ako at iwinasiwas naman ang hawak kong buntot pagi. Matagumpay na tinamaan ko sa mukha ang nilalang, kaya gano'n na lamang ang pagsadaya ni Beth. Alam kong kahit papaano, makikita na nila ang tunay na mukha ng berbalang na gumagaya sa kanila. Tuluyang nanghina ang berbalang at nanginginig na nagpalit-palit ng kanyang mukha hanggang sa kalaunan. Mabilisang nabulok ang kanyang katawan at ito'y nagliyab. Naglagablab ito hanggang sa tuluyan na ding naging abo. Nagkatinginan kami ng mga dayong magkakapatid. Nagngitian. Salamat at natapos na ang aming problema. Sigurado ako, wala nang mga aswang na magpapanggap pa na maghasik ng lagim sa aming baryo. Nang gabing iyon, nangako kami na mananatiling lihim ang tungkol sa ginawa naming pakikipagsagupaan laban sa malalakas na uri ng aswang. Salamat kay Beth at sa dalawa niyang kapatid. Nagawa naming talunin ang masasamang aswang. Kuya Bari, dito na po natatapos ang aking kwento. Salamat po kung ito'y mapalad na mabasa niyo po sa inyong channel. More power po and Happy New Year po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Drake. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay sa channel ni Kuya Bari. At isang mapagpalang araw din po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jojo. Nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang trabaho ko po ngayon ay isang gwardiya. Nais ko lang ibahagi ang karanasang palaging ikinikwento sa akin ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Joel. Noong hindi pa siya sumasakabilang buhay, nangyari po ito sa probinsya ng Iloilo. Hindi ko na po babanggitin pa ang baryo kung saan naganap ang pangyayari bilang respeto na lang sa aking namayapang tiyuhin at sa mga naninirahan sa baryong iyon. Nangyari ang karanasan ng aking tiyuhin dekada 70 at ng mga panahong ito ay nasa 15 anyos pa lamang siya.
Ayon pa sa aking tiyuhin, naging mapayapa ang buhay nila at lumaki sila na may takot sa kanilang mga magulang. Kung kaya't pagsapit pa lang ng 5:00 ng hapon, kailangang nasa bahay na silang magkakapatid. Pangalawa sa 3 magkakapatid itong aking tiyuhin. Panganay naman ang aking ama. Ang bunso naman nila ay nag-iisang babae na si Tia Loren. Araw po ito ng linggo. Habang abala ang lahat ng tao sa baryo nila. Dahil iyon ang araw na halos lahat ng tao sa aming baryo ay namimili ng mga pang-ulam na karne. Iyon lang kasi ang araw na nagkakaroon ng mga pagkatay ng karne malapit sa kanilang baryo. Kaya naman, ang araw ng linggo ay importante talaga sa mga tao sa kanilang baryo. Subalit, iyong araw ding iyon ay naging masama ang pakiramdam ng kanilang ama. Kaya naman, ang pera na sana'y ibibili nila ng karning iuulam sa araw na iyon ay naibili muna nila ng gamot para sa kanilang ama. Agarang nagpunta ang aking ama at ang tiyuhin ko sa malapit na ilog sa kanilang baryo para manguha ng isda na uulamin nila sa araw na iyon. Habang naglalakad umano sila, sa hindi kalayuan ay natanaw nila ang isang matandang lalaki. Naglalatag iyon ng mga paninda nitong mga karne sa gilid ng daanan. Noong malapit na sila sa kinaroroonan ng matanda, ay kaagad silang tinawag nito at nagwika ng, "Mga iho, pwede niyo ba akong tulungang maglatag ng mga paninda kong karne?" "Ay, kuya, tinatawag tayo ng matanda oh." Wika ng tiyuhin ko. Agad namang tumingin ang aking ama sa kanyang kapatid at lumingon sa nagtitinda ng karne. Nang masigurado nilang sila nga ang tinatawag ng matanda, agad na silang lumapit sa kinaroroonan nito. "Pwede niyo ba akong tulungang mag-ayos nitong mga paninda kong karne?" Ulit na wika ng matanda. Naaawa naman sila sa matanda kung kaya tinulungan na nila itong mailatag ang mga karne. At habang nilalatag nila ang mga karne, napansin naman nila tatay at tito na tila ba bagong katay lang iyon. Dahil sa mainit-init pa ang mga karning nakabalot ng plastik. Kaya naman, hindi na napigilan pa ng tiyuhin ko ang magtanong sa matanda kung bakit doon siya pumupwesto. Gayong wala namang masyadong dumaraan ng mga tao sa parting daanan na iyon. Hindi naman umimik ang matanda. Bagkus ay ngingiti-ngiti lang ito habang nag-aayos ng maglatag ng paninda. Noong matapos na sila sa paglalatag ng mga karne, agad na silang nagpaalam upang pumunta sa malapit na ilog at mamingwit ng mga isda. Maraming salamat sa tulong niyo, mga iho." Wika ng matanda sa garalgal na boses. Kaya naman, kaagad na silang naglakad patungong ilog. Habang naglalakad na sila papuntang ilog, ay bumulong ang tiyuhin ko sa aking ama. "Grabe naman po yung matanda, kuya. Hindi man lang nagbigay ng kahit na isang hiwa ng karne." Pabirong wika niya sa aking ama. "Ay nako, hayaan mo na lang. Ang importante, nakatulong tayo sa kanya." Tugon ng aking ama sa kanya.
Pagdating nila sa ilog ay lumusong na ang aking ama upang manghuli ng mga isda. Masyado silang naaaliw sa paghuhuli ng isda, kung kaya hindi na nila namamalayang papalubog na pala ang araw. Kaya naman, nag-aya na ang aking tiyuhin sa aking ama na umuwi na sila. Noong papauwi na sila, ay naabutan nila ang matandang lalaki na naroroon pa rin sa gilid ng daanan at mukhang may inaantay. "O tatay, hindi pa po ba kayo uuwi? Magdidilim na po ah." Wika ng aking tiyuhin. "Ay oo, uuwi na sana ako, Otoy. Kaso mabigat itong bitbit ko at medyo masakit na ang mga tuhod ko. Maaari niyo ba akong ihatid sa aming bahay?" Pakiusap ng matanda sa kanila. Kaagad namang napaisip ang aking ama at si Tio Joel dahil magdidilim na at wala pang ulam sa kanilang bahay. Isa pa, tiyak hinihintay na sila ng kanilang ina sa bahay. Tatang, saan po ba yung inyong bahay?" Tanong ng aking ama. Sinabi naman sa kanila ng matanda kung saan ito nakatira. At noong nakumpirma ng aking tiyuhin na medyo malapit lang pala, kinulit niya ang aking ama na ihatid na muna nila ang matanda dahil kaawa-awa naman umano iyon. Habang naglalakad na sila, pasan-pasan ang karning paninda ng matanda, ay napansin ng aking tiyuhin na walang kabahayan sa daanang dinadaanan nila. Dahil sa pawang mga sagingan at naglalakihang puno ng kahoy ng niyog, yun ang nasa gilid ng kanilang dinadaanan. Makalipas lang ang ilang sandali, ay natanaw na nila ang nag-iisang kubo. Hanggang sa tuluyan na silang makarating. Kaagad namang ibinaba nila ang kanilang bitbit na mga karne. "Oh, pumasok muna kayo mga Otoy sa bahay para naman makainom kayo ng kahit tubig man lang." Wika ng matanda sa kanila. "Ay naku tang, wag na po, madilim na po kasi baka hinahanap na po kami sa bahay." Tugon ng aking tiyuhin. Ganun ba? O sige, kayong bahala." Maikling sagot ng matanda. Akmang aalis na sana silang magkapatid nang biglang nagsalita ang matanda at nagtanong kung ano ang bitbit nila. "Ay, ito po ba, tang? Isda po ito. Nahuli namin kanina sa ilog." Tugon ng aking ama. Ganun ba? Teka, sandali at ipagbabalot ko kayo ng adobong niluto ng aking asawa para naman may maiuwi kayong ulam sa mga nakababata niyong kapatid at sa mga magulang niyo. Bulalas na wika ng matanda sa kanilang magkapatid. Mabilis namang pumasok sa loob ng bahay ang matanda at maya-maya lang ay may bitbit na itong nakaplastik na ulam. Kaagad namang natuwa ang aking tiyuhin at nagmadali ng inabot ang plastik na may lamang lutong ulam. Nagpasalamat naman sila sa matanda at pagkatapos ay kaagad na silang umuwi. Makalipas lang ang ilang minuto ay tuluyan na silang nakarating sa bahay. Noong pagbuksan sila ng pinto ng kanilang ina, agad nilang binigay sa kanilang ina ang binigay na ulam sa kanila. Nagtanong naman ang kanilang ina kung kanino nang galing ang lutong ulam na daladala nila.
Kung kaya sinabi ni Tito Joel na bigay iyon ng matandang nagtitinda ng karne. Dahil nga tinulungan nila itong maglatag at hinatid nila sa bahay iyon. O siya, sige, magsikain na tayo. Tawagin mo na ngayon mga kapatid mo at kakain na tayo. Utos ng kanilang ina. Habang isinasalin ng tiyuhin ko ang adobong ibinigay sa kanila ng matanda sa mangkok, kaagad silang natakam dahil sa masarap na amoy nito at tila ba noon lang sila nakalanghap ng ganoon kasarap. Kaya naman, agad na silang nagsipagsandok ng kanin sa kani-kanilang plato. Noong sasandok na sana ang kanilang ama ng adobo, subalit agad itong nagtaka. Dahil sa napansin nito ang karni na tila may parang dugo-dugo pa at hindi pa masyadong naluluto ito. Kaya naman kaagad na sinabi ng kanilang ama sa ina nila na lutuin ulit ang ulam. Baka raw hilaw pa at hindi sila matunawan. Agaran namang inilagay ng kanilang ina ang adobong ulam sa maliit na kawali. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang silang nakaamoy ng hindi kaaya-aya mula sa karne ng adobo na hilaw, na parabang pinaghalo-halong dumi ng mga hayop. Kaya naman, nagtanong ang kanilang ina kung sino ang nagbigay ng adobo na iyon. Sinabi naman ng aking tiyuhin na galing umano iyon sa matandang lalaki na nagtitinda ng karne, at sinabi niya rin ang hitsura ng matanda at ang bahay nito kung saan ito nakatira. Habang binabanggit niya ang nagbigay sa kanila ng ulam, ay nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng kanilang ina at nagwika ng, "Lintik na matandang iyon, pati ba naman pamilya ko balak pang niyang biktimahin?" Galit na pasigaw ng kanilang ina. Ano pong ibig niyong sabihin, inay?" Tanong ng tiyuhin ko. "Bakit naman kasi kayo tumanggap pa ng bigay na pagkain mula sa matandang iyon? Hindi niyo ba alam na bali-balita ang pangyayanggaw ng mag-asawang iyon dito sa baryo natin?" Galit na sambit ng kanilang ina. Kaagad namang kinuha ng kanilang ina ang kawaling pinaglutuan. Pagkatapos ay itinapon ito sa likuran ng kanilang bahay. Pagbalik ng kanilang ina ay nagsabi ito sa kanilang huwag na umano silang tumanggap ng pagkain kahit kanino, lalong-lalo na kung hindi naman nila kakilala iyon. Simula nga ng pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hindi na sila pinayagang umalis pa ng bahay. Kahit na ang pagpunta sa ilog na malapit lang sa kanilang baryo, hindi na rin sila pinapayagan ng kanilang mga magulang. Ayon rin kay Tiyo, ay umalis na raw kaagad ang mag-asawang matanda na nakatira sa liblib ng kanilang baryo, dahil sinugot ito umano ng kanilang mga magulang at pinagbantaan na kapag hindi tumigil sa kanilang ginagawang pangyayanggaw ay mapipilitan silang ibunyag sa buong baryo ang kanilang lihim. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay hindi nila malilimutan na minsan nabingit ang kanilang buhay dahil lamang sa isang adobong hilaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Lubos na gumagalang, Jojo. At ito naman po ang ating pangatlong kwento.
Magandang araw po sa inyo mga kasundo, lalong-lalo na po sa inyo Kuya Bari. Bago po ang lahat ay nais ko munang ipakilala ang sarili ko po sa inyo. Ako po pala si Michael, pero ang tawag ng mga karamihan sa akin ay Pidoy. Kaya Pidoy na lang po ang itawag nyo sa akin. Tubong Davao at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay hango sa totoong buhay at karanasan. Noong 12 taon pa lamang po ako at dekada 80 ng mga panahong iyon. Kasalukuyang ginabi na akong makauwi ng mga sandaling iyon dahil sa naligaw ako sa gubat. Nanguha po kasi ako ng mga panggatong noon Kuya Bari at naaliw ako dahil sa napakaraming patay na kahoy ang nakikita ko. Kaya naman hindi ko na namamalayang napapalayo na pala ako at magtatakip silim na. Habang naglalakad ako sa masukal na daanan ay nakaramdam na nga ako ng kaba. At aaminin ko pong natatakot talaga po ako sa kadahilanang naririnig ko na ang ingay ng mga kuliglig na aking nadadaanan. Kung kaya walang lingon-lingong nagmadali kong tinahak ang masukal na daanang iyon. Nang magpatuloy na akong naglalakad ay may naulinigan akong isang matanda ang nakatayo sa gitna ng daanan. Kung kaya bahagya akong huminto dahil sa bigla akong kinabahan. Dahan-dahan akong naglalakad papalapit dito't karga ko pa sa aking uluhan ang isang bugkos na kahoy. Nang sa bigla akong tinubuan ng kilabot dahil sa nakakatakot pala ang itsura nito nang masipat ko ito ng malapitan. At doon ay parang nagsisi ako kung bakit nanguha pa ako ng kahoy ng araw na iyon. Dahil dahan-dahan nang lumabas ang kabilugan ng buwan ng mga sandaling iyon. At kitang-kita ko ang anyo nito. Kulubot ang mukha ng matandang babae habang nakatalukbong ng kulay itim na tela at nakatingala sa kalangitan ng mga oras na iyon. Mas lalo pa akong napaatras nang bigla itong tumingin sa akin. Akmang tatakbo na sana ako pabalik nang bigla itong nagsalita. At doon nga ay narinig ko ang boses nito at tila ba pamilyar ito sa akin, Kuya Bari. Huwag kang matakot, bata. Hindi ako masamang tao, gaya ng iniisip mo. Wika nito sa akin habang inilalahad nito ang kanyang kamay. Senyalis iyon na nais nitong lumapit ako dito. Hindi ko alam kung bakit nang magsalita ito ay biglang gumaan ang aking pakiramdam. Kung kaya't hindi ako nag-alinlangang lumapit dito. Tinanong naman ito kung bakit naroroon ako sa gubat ng mga oras na iyon at napakadelikado sa katulad kong bata. Nalaman kong si Aling Kilita pala ang matandang iyon, Kuya Bari. Dahil sa nakita ko siya ng malapitan at masilayan ko ng malinaw ang kanyang mukha. Siya nga po pala, si Aling Kilita ay isang tanyag na aswang umano sa baryo namin sa Davao. Ngunit isa ako sa mga hindi naniniwala sa bali-balita dahil hindi ko pa naman ito nakitang may kinakaing hilaw na karni
o kaya'y tao. Isa pa, mabait naman ang pagkakilala ko sa matandang iyon. Kahit na nasa liblib ng kagubatan siya nakatira, ay mabait naman ang pakikitungo nito sa mga taong nagawi sa maliit na kubo nito. Narinig kong sinabi sa akin ni Aling Kilita na ihatid niya umano ako sa bungad ng kagubatan. Nang sa ganoon ay makauwi na ako sa bahay at baka nag-aalala daw ang aking mga magulang. Nagpapasalamat naman ako dito nang makarating na ako sa bungad ng kagubatang iyon. At binilinan niya akong huwag na umanong ulitin ang ginawa kong pagpapagabi sa kagubatan dahil hindi natin alam kung ano ang peligrong nakaabang sa kagubatan tuwing sumasapit na ang dilim. Kinabahan ako ng panandalian ng mga oras na iyon, lalo na nang makita kong biglang kumislap ng kulay pula ang mga mata ng matanda. Sige ho, uuwi na po ako. Kabadong wika ko sa matanda. Ngumiti naman ito at tumango. Pagkatapos ay naglakad na papasok sa kagubatan. Lumipas na ang ilang araw at tuluyang ko nang nakalimutan ang nakita kong pangyayari kay Aling Kilita. Pumutok din ang balita sa baryo namin na may gumagalang aswang at may nabiktima na itong bata sapagkat ang batang nawawala sa kabilang baryo ay natagpuang wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Kaya naman, mas lalo pang natakot ang mga kababaryo namin noon. At kaming lahat ng mga kabataan ay dapat maaga pa lang ay nasa bahay na kami. Dapat bago sumapit ang takip silim ay kumpleto na kami sa loob ng bahay. Dahil natatakot na rin ang aking mga magulang sa mga nangyayaring kakaiba sa baryo namin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hanggang sa isang gabi, habang nasa kalaliman na ng gabi ng mga sandaling iyon ay may narinig akong sumisigaw na kapitbahay na may aswang umano sa bubungan nila at inaaswang ang asawa niyang buntis. Nagmadali namang lumabas ng bahay ang tatay ko, bit-bit ang bagakay na pangontra ng aswang at ang buntot ng paging pamana sa kanya ni Lolo. Narinig kong sumigaw ang aking ama sa kapitbahay namin na bantayan ang asawa nito at huwag lalabas ng bahay dahil baka mapasok ng aswang ang kanilang bahay at makuha ang biktima nito. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, Kuya Bari, isang manggagamot ang aking ama at tanyag siyang magaling na manghihilot sa baryo namin. Kung kaya wala itong kinatatakutan, maging ang aswang mang iyon. Tinawag naman siya ng aking ina at pinabalik sa loob ng bahay. Huwag kayong mag-alala sa akin. Diyan lang kayo sa loob ng bahay at huwag na huwag kayong lalabas. Wika nito sa amin. Nakita kong habang naglalakad ito papalapit sa bahay ng buntis ay nakikita ko itong bumubuka-buka ang bibig at may ibinubulong sa hangin. Pagkatapos ay tsaka ko na ito narinig na nagsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan
kung para saan iyon. Kaagad na napahiyaw ang aswang. Kung kaya hinanap ko iyon kung nasaan at noong mahagilap na nga ng aking mga mata, Kuya Bari, ay doon na ako nangilabot sapagkat nakakatakot ang wangis nito at ang katawan nitong tao ay nanlilimahid sa langis at ang mukha nito ay mukha nga ng isang aso na napakaraming balahibo at nagsisilabasan ang mga matutulis ng ngipin nito. Habang walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot nitong laway. Kitang-kita ko ang hitsura nito dahil sa liwanag ng buwang tumatama sa nilalang. Ilang sandali pa ay tinalunan mula sa bubungan ng aswang ang aking ama. Kaya umilag ito at kaagad na hinampas ng buntot pagi ang aswang. Habang patuloy pa rin sa pagbanggit ng mga lengguwaheng hindi ko pa rin maintindihan kung para saan iyon. Paulit-ulit naman siyang dinudumog ng aswang at pinagkakalmot sa braso, sa balikat o kaya'y sa mukha. Subalit patuloy lang sa pag-iwas ang aking ama at pinaghahampas nito ang aswang. Kaagad akong tumakbo palapit dito habang hawak-hawak ko ang itak na palagi kong dala kapag pumupunta ako sa gubat upang mangahoy. Dahil sa pagnanais kong tulungan ng aking ama, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na puntahan siya. Nang makalapit na ako, ay agad na nataranta ang aking ama at pinagalitan ako nito at inutusang bumalik sa loob ng bahay sapagkat hindi ako malalapitan ng aswang kapag nasa loob ako ng bahay. Akmang sasakmali na sana ako ng aswang nang biglang humarang ang aking ama at kaagad na hinambalos ito ng buntot pagi. Kaya galit na napahiyaw ang aswang habang umaatras ito papalayo. Hanggang sa maya-maya pa ay nagulat na lang ako nang bigla na lamang nag-anyong aso ang aswang at walang pag-aatubiling nilundagan ng aswang ang aking ama. Kaya naman napailag na naman siya upang makaiwas sa nilalang at agarang nag-usal na ng pinakamatinding orasyon panlaban sa aswang. Kaya pagkalapit ng aswang sa kanya ay mabilis na inihipan niya ang kanyang palad na may hawak sa buntot ng pagi. Pagkatapos, inihampas iyon ng napakalakas sa aswang, kung kaya walang ano-anong tumilapo nito at tumama sa puno ng duhat at umangil iyon ng napakalakas. Hahabulin pa sana ito ng aking ama, subalit kumaripas na iyon ng takbo. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang buong paligid. At noong masiguro na ng mga taga-baryo na wala na ang aswang, ay saka pa lamang ito nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Makalipas lang ang ilang sandali ay may mga rumesponding barangay dahil may tumakbo palang kapitbahay patungo sa barangay at nag-report na may umaataking aswang sa kalapit bahay namin. Magmula po noon, Kuya Bari, ay wala na kaming nababalitaang pang may aswang na umaatake o kaya'y nagpapagala-gala sa aming baryo. Hindi ko na rin po nakita pa si Aling Kilita. At noong minsang may kababaryo kaming sumadya sa bahay ng matanda sa kagubatan, ay wala na umano ito roon at wasak-wasak na ang bahay nito.
Na tila ba ilang araw nang walang tao at sinadya umanong sirain iyon. May mga nagsasabi namang si Aling Kilita raw ang aswang na gumambala sa baryo namin. May iba ring nagsabi na baka sinundo na raw ito ng iba pang mga kaanak, kung kaya wala na iyon sa tirahan niya. Walang makakapagsabi kung ano nga ba ang totoo at kung nasaan na ang matandang bantog na aswang sa Davao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagpili niyong basahin at ibahagi ang aking kwento sa inyong channel at sa lahat ng mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Pidoy. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.